Nang dahil sa walang tigil na focused military operations at patuloy na paghina ng pwersa ng Communist Terrorist Group o CTG, sumuko ang 3 CTG full-time members sa 3rd Special Forces Arrowhead Battalion na nakabase sa Barangay St. Christine, Lianga, Surigao del Sur noong Enero 6, bit-bit ang kanilang mga armas na isang M16 rifle with attached M203 grenade launcher, Elisco M16 rifle at isang AK-47 rifle na may iba't ibang magazine at bala. Kinilala ang mga ito na sina Alberto Perez Panabe alias Jong, Brian Ruadil Bulagaw alias Dave at Junmar Alameda Rivas alias Cardo na nag-ooperate sa hinterland areas ng Prosperidad Agusan del Sur at Lianga, Surigao del Sur sa ilalim ng Sub-Regional Committee Southland of Northeastern Mindanao Regional Committee o SRC-SL-NEMRC. Alam umano ng naturang mga surrenderies na mayat-mayang nagbibigay ng impormasyon sa mga tropa ng gobyerno ang mga residente kung saan nagtatago ang mga ito, kaya naman wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko na lamang. Sa ngayon ay kinukumpleto na ng mga ito ang kanilang mga dokumento para sa legal na proseso ng kanilang pagsuko at isa sa ilalim sa mga benepisyong programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts o NTF-ELCAC. Kaugnay nito, pinuri ni 3rd Special Forces Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Paulo F. Bailon ang desisyon ng mga dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Sinisigurado nito ang kanilang seguridad na magkaroon ng payapa at komportableng pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Samantala, hinikayat naman ni 401st Infantry Brigade Commander Brigadier General Francisco F. Lorenzo Jr. ang natitirang Communist NPA terrorist sa probinsya ng Agusan del Sur at Surigao del Sur na magbalik loob na din sa pamahalaan upang magkaroon ng normal na buhay. Ipinapangako din ito na patuloy ang pagtanggap at pagsuporta ng pamahalaan sa mga ito sa pamamagitan ng amnestiya at NTF-ELCAC program. Aniya, gawin itong oportunidad na makapagsimula muli ng panibagong buhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at makipagtulungan sa pamahalaan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.